Aeroplanong sinasakyan ng mga Pinay sa NAIA Terminal 1. Karamihan sa mga OFW, baon ng mga reklamo laban po sa kanilang mga amo. Bukod daw kasi sa walang sweldo ay overwork pa sila. May ilan din daw na binubugbog pa ng kanilang mga amo. Ang OWA naman, nangakong tutulungan ng mga OFW sa pagproseso ng kanilang papeles at ihahatid sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, nakatakda namang makipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino. Ito naman po ay sa ilang transport group ngayong araw para talakayin ang mga hinaing nila tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at paglilinaw ng Malacanang, hindi raw ito taktika ng gobyerno para pigilan ang ikinakasang nationwide transport strike. Plano rin daw pag-usapan sa pulong ang second round ng Pantawid Pasada program ng gobyerno para sa mga tsuper na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Pero para sa ilang tsuper, kahit parang nakatikim sila ng rollback kahapon, hindi pa rin daw ito sapat, lalo na't mukha umunong nagsasabuatan ng mga kumpanya ng langis. Depensa naman ng Chevron at Sea Oil, kanya-kanya raw silang kwenta ng presyo base sa pandaigdigan at lokal na merkado. Git naman ng Department of Energy, tama lamang ang price adjustment ng mga oil company. Ang dialogo ng Malacanang at ng transport groups bubusisiin mamaya sa talakayan with IGA. Samantala, pasadahan naman po natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Bilang pagpapaigting po ng kampanya kontra krimen na kinakasangkutan ng mga kabataan, ilang menor de edad hinuli ng mga pulis sa Malabon dahil po yan sa paglabag sa curfew. Yan naman ang Ronda Report ni Haji Rieta. Haji? Yes. Higit 30 kabataan nga yung pinagdadampot ng otoridad sa may barangay Tinajero sa Malabon City kagabi dahil naman sa curfew sa nasabing lugar. Mula alas 10 ng gabi kasi hanggang alas 4 ng madaling araw, bawal lang lumabas sa mga kabataang nasa edad 17 pababa. Isa rin daw sa dahilan ng nasabing operasyon ng otoridad ay yung para masugpo na raw ang mga krimen sa lansangan at isa na nga rito ay yung tinatawag nilang mga jumper boys. Bagaman walang nahuli sa akta ng mga otoridad, posible naman daw na ilan sa mga nahuli ay sangkot nga dito. Piyapay naman ng local DSWD na huwag na sanang payagan pang lumabas sa 10 oras ng gabi ang kanilang mga anak, lalo sa menor de edad para daw makaiwas sa mga krimen. Pia? Maraming salamat, Haji Rieta. Samantala, magkakahalo naman ang nagreaksyon sa tila pagpaparamdam ni Vice President J.J. Marbinay sa kanyang kagustuhang tumakbo bilang Pangulo sa 2016 elections. Paglilinaw ni Vice President Binay, hindi pa naman siya nangangampanya, bagamat siya ang kauna-unahang nag-anunsyo ng kanyang kandidatura sa eleksyon na magaganap 5 taon mula ngayon. Pero sa ngayon, ayon kay Binay, magtatrabaho muna siya bilang Vice Presidente at pinuno ng Housing and Land Urban Development Coordinating Council. Ang ilang senador naman nagsabing malakas na kandidato si Binay sa pagkapangulo. Ayon kay Senadora Miriam Santiago, maganda naman daw ang nagiging performance ni Binay sa pwesto. Si Senador Panfilo Lacson naman sang-ayon din sa pagtakbo ni Binay pero tila may iba raw ang tingin ng ibang tao sa kanyang trabaho ngayong nag-anunsyo na siya. Wala pa naman tugong dito si Mar Rojas, ang pinakamahigpit na katunggali ni Binay sa pagkabise ng 2010 elections na pinaniniwala ang susunod na rin tatargetin ang pagkapangulo. Ngayon, inaabangan pa ang galaw nila dahil pareho silang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino kahit pa si Rojas lang ang opisyal na kapartido. Siyempre may unfair advantage siya kasi as Vice President at sa posisyon niya talaga makakaikot siya ng bansa. Kahit sabihin natin hindi siya nangangampanya, mas nakikilala siya ng mga tao, ganun yung diba? magiging tingin. Pero yun nga eh, pero magkakaroon Pero na ganyan naman, ganyan naman ang mga, sa atin naman talaga na maaga sila. Kasi kailangan ano yan eh. Papaalam mo na sa tao eh. Pero medyo risky rin on his part na sabihin niya ganito kaaga kasi nga makukulayan na lahat ng gagawin niya. Although, baka na-inspire siya kay Manny. Kasi nagsabi na si Manny, Vice President, kasi hindi pwede. Unang pag-usapan. Pero syempre, sabi siguro ni Bina, para alam na ng tao. Pero hindi ako nangangampanya, sinasabi ko lang na may plano ako. At least honest siya. Marami naman dyan nagpaplano, ayaw lang magsabi. Sure. Pa-interview naman ang pa-interview. Diba? Sa ibang balita, sa pagkapatuloy na investigasyon ng Senado kahapon sa kontrobersyal na chopper deal ng PNP, umamin si dating Sharia Court Judge Nagamura Moner na sangkot siya sa 8 milyong pisong operasyon sa Pandaraya sa Mindanao
upang panalunin umano si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa nakaraang 2004 elections. Sa kanyang sworn statement, sinabi ni Moner na sa pamamagitan ni dating MIAA General Manager Alfonso Cusi, mismong si dating First Gentleman Mike Arroyo daw ang nagpapatakbo ng operasyon. Alam din daw ng dating Pangulo ang buong operasyon at maging si dating Justice Secretary Agnes de Vanadera. Kapalit umano ng papel ni Moner sa operasyon sa Mindanao ay 1 milyong piso at posisyon sa Office of Muslim Affairs na hindi naman niya nakuha. Itinanggi naman ng kampo ni dating First Gentleman Mike Arroyo ang alegasyon na kinausap niya si Moner upang mandaya. Tumanggi din si De Vanadera at sinabing hindi raw niya alam ang sinasabi ni Moner. Ayon naman kay QC, magsasalita na lamang daw siya sa tamang panahon at lugar. May mga kinakabahan na. May naniniwala What pa do you ba kay expect F? ba naman? Parang wala na What do you expect ba naman? Lahat naman dinideny nila, di ba? Parang wala naman silang ginawang. Sa susunod, That's true. kung halimbawa meron kayong gagawin na katiwalian, i-record nyo na para kung bumaliktad kayo, meron kayong preta. Simplihan ninyo dahil we Alright. don't expect them to admit. Eto naman ho, mas paiigtingin daw ng Department of Education ang kanilang child protection policy upang maprotektahan ang mga bata mula naman sa iba't ibang uri ng pang-aabuso at karahasan, kabilang na ang pangbubuli. Ayon kay Education Secretary Armin Luistro, sa bagong minumungkahing polisiya ay magkakaroon ng aksyon kontra pang-aabuso at mga hakbang na dapat gawin sakaling mangyari ang mga pang-aabuso. Suportado rin daw ng DepEd ang anti-bullying bill ni Senador Antonio Trillanes IV na naglalayong maituro sa mga kabataan ang tungkol sa bullying at magkaroon ng kamalayan ang publiko ukol sa masamang epekto nito sa mga bata. Ayon pa kay Luistro, hindi lang daw basta-basta dapat pinapaalis sa eskwelahan ng mga batang bully. Bagkus ay dapat tulungan din dahil kadalasan ay may mga problema ito sa kani-kanilang tahanan. That's true. Talagang, usually may pinanggagalingan naman. Wala namang bata ang masamang pinanganak, di ba? Totoo naman. Lahat yan na merong nangyayari sa kanilang buhay talaga. Kaya daw dapat nakikita nila sa paligid Yung nila. mga, pag nasa bahay, yung mga anak ninyo, titingnan nyo mabuti kung parang may kakaiba ikinikilos. Yung parang ano ba, yung nai-intimidate lagi. Kasi yun isa sa mga sign yun na Signs, binubuli siya. Kasi magugulatin, di ba? Magugulatin. Ang anak ni Senator Trillanes na bully eh. Siya mismo. Kinukuha ng pera. Di ba? Eh, ganyan, mga simple lang yan eh. Pera ng pera mo. Tapos hindi na babay. Mga simple. Kayo ba na-bully nung bata kayo? Meron Hindi. nagtatry. May mga nagtatry talaga. Lalo na pero- kasi pag halimbawa, di ba Ako hindi, pagka magbubuli sa akin, ng pera, wala din ang pera. Ako binabully sa akin nung bata ako. Trinetan pa nga ako, sabi, susuntukin kita. Grabe rin ako. Talaga? Hanapin natin siya ngayon, Lynn. Wala na siya. Ay, God. Pero ano naman tawag doon, may mga nang babakal. oo. Kasi Kasi bata ng pa, piso-piso. Yung mga Tapos fourth year, kinukolekta, first year ka lang. oo. parang Habang lumalaki, piso. habang lumalaki na yan, nangongotong na yan. Kaya dapat bata pa lang, nako, umpisahan na. Ha? Oo. Pero ito naman po sa mga kalalakihan dyan, lalo na sa mga binata pa. Ako, ayon po sa isang pag-aaral, nawawala raw ang pagkamacho nyo kapag kayo'y nagka-baby na. Sa pag-aaral kasi ng mga researcher mula sa Northwestern University ng Amerika, sa 600 lalaking Pilipino sa loob ng 5 taon, lumabas na kapansin-pansin daw ang pagbaba ng testosterone level ng mga Pinoy kapag sila'y naging daddy na. Ang ibig po sabihin, hindi na sila masyadong pamacho at humihina na raw ang sex drive. Pero sabi rin sa pag-aaral, tila natural na pagtugon lamang daw ito sa mga responsibilidad bilang tatay. Marami kasing pagbabago ang nangyayari sa isang ama tulad ng emotional, psychological, at physical adjustment. Parang maraming aalma dyan. Oo no? nga. Dito pa lang, sa totoo lang pa lang eh, may umaalma na lang. Si Dex, oh. Just agree. Pero sa totoo lang, wala mas maganda tingnan compared to a man carrying a baby. Yung ba'y nakakaalis ng pagkamacho? Of course na. Nakakadagdag pa nga Nakikita ko na talagang macho siya dahil kaya niya mag-alaga ng baby. lalaki. Tama. Nakaka-disagree yan, ha? Dahil ang balita naman, patay ang 9 na tao habang sugatan naman ang may 200 na sumalpok ang isang bus sa isang rumaragasang tren sa Argentina sa South America. Sa kuha ng security camera, kitang-kita ang pagbangga ng bus sa tren nang subukan nitong unahan ng tren habang patawid sana ng riles. Nadiskaril naman ng tren at bumangga sa isa pang tren na nakahinto sa istasyon. Karamihan sa mga nasawi at tawang mga nakasakay sa bus, kasama na ang driver nito. Nangyari ang aksidente ng malapit ng mag-rush hour sa siyudad ng Buenos Aires, bandang alas 6 ng umaga. Unahang ganun, no? Yan eh, dapat kahit dito sa atin, eh, di ba? Kaya nagkakaroon. Unahan, oo. Pag ayun na tren, stop ka na. Oo. Pumunta naman tayo ngayon sa Thailand kung saan may mga buhaya raw na nakawala mula sa isang crocodile farm doon. Binagyan po kasi ang Thailand at siyang nagdulot ng mga baha doon. Kaya nakawala ang ilang buhaya mula sa Pattaya Crocodile Farm na isang tourist attraction malapit sa Bangkok.
merong 2,800 na buhaya sa naturang farm. Ngunit hindi nila matiyak kung ilan na nakatakas. Kaya naman ang crocodile hunters doon, busy ngayon sa paghahanap sa kanila. Warning, huwag pupunta sa Pattaya ngayon. Hindi pa makakarating sa Pilipinas yan eh, walang visa. Malayo. Marami na tayo rito sa Ingat-ingat lang po dyan. At ito naman po ang isang pabihirang balita mula sa bansang Cambodia kung saan ang isang bata doon dumedede ng gatas pero hindi po mula sa kanyang ina, kundi mula mismo doon sa baka. Isa't kalahating taong gulang pa lang ang bata at isang buwan na raw siyang kumukuha ng gatas sa baka. Iniwan kasi siya ng kanyang mga magulang para magtrabaho sa Thailand at nagkasakit na hindi na nakainom na breast milk. Grabe, mula sa kanyang ina. Eto po, kasi nang isama siya na, alam mo, nako, okay, sinama po siya ng kanyang lolo sa bukid at nagulat ang lolo nang gayahin niya ang isang batang baka na uminom din ng gatas. Naku, grabe naman to. Mula po sa kanyang inang baka. Kaya ayon sa kanyang lolo, kahit na tinutok siya ng mga kapitbahay, ang bata malusog naman daw siya. Alam mo, actually nakita ko na yung picture nito eh. Kasi kung isipin mo, yung gatas naman, dumere. Actually, okay lang naman. Pero yung yung, di ba usually pinipis niya? Pero kung dumere ka, alam mo, Kasi tagal kasi ng video eh. alam ko na kung ano ang first word ng bata. Moo. hindi mama, mumu. Nakatinawa na si... At ito naman ngayon, ang showbiz balita ni Luan D. Luan. Good morning! Oy, tama na yan! Oras na po para sa chika ko para sa inyo mga kapuso. Ginanap na po kagabi ang Miss World Gala Charity Night kung saan present ang 25 beautiful candidates na Miss World Philippines. Isang dance number pa ang ipinakita ng mga ito pag-akit ng stage. Present din sa charity event ang reigning Miss World na si Alexandria Mills at ang presidente ng Miss World Organization na si Stephen Douglas. Ang inang GMA officials for Entertainment TV at important personalities dumating din. Ang charity event ay para sa beneficiaries ng Miss World Philippines, kabilang po ang GMA Kapuso Foundation. Ang chairperson and president po ng CQ Global Quest Incorporated at director of Miss World Philippines na si Cory Quirino, excited na raw sa Grand Coronation Night sa Linggo na mapapanood nyo dito lang sa GMA 7. Kapuso, ang ating hirit arahon mula pa rin po sa Pag-asa. Nako, meron po silang namataang shallow low pressure area o isang namumong sama ng panahon. Yan po ay nasa northeast ng Basco, Batanes. 180 kilometers po yan ng northeast ng Basco, Batanes. May wind convergence naman po ang Visayas at Northern Mindanao. Ito po yung mga hangin na nagtatagpo sa isang lugar. Umiikot po yan, paikot, nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang ating pong sunrise, 5:45 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:59 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Kaya para sa kumpleto, ito lang kasing sayang umaga. Tambay lang dito sa inyong paborito. Ito ang